Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at heto, magbabalita po tayo dito sa mga nangyayari kanina na mga trending na balita. Ito, unahin muna natin itong yung Office of the Vice President ay nagsalita na po sila patungkol po sa batikos, no? Na ang dami mga loyalista at mga dilawan nagsasabi na overpriced raw yung mga liquidation ng Office of the Vice President kay VP Sara. Sabi nila yung CCTV camera overpriced raw, yung motor vehicles overpriced raw, na hindi nila naiintindihan. Ang dami nilang binabanata, no? Tapos marami pa sa mga kakamping na nagpalabas ng fake news. Ngayon, babasahin natin ang official statement ng Office of the Vice President na inexplain nila na ang COA po ay approved na sa COA yung liquidation ni VP Sara. Kaya nga ang sabi ko sa mga kakamping at sa mga loyalista na sinasaway nila itong budget ng Office of the Vice President, bago nyo banatan ang liquidation ng Office of the Vice President, siguraduhin nyo muna yung mga amo ninyo sa government officials ay nakapagpasa na po ng liquidation. Kasi si VP Sara ang pinakaunang pumasa ng liquidation, and he has the highest ratings when it comes to the liquidation sa Commission on Audit. Mahiya-hiya naman kayo, no? Banat kayo ng banat, yung amo nyo dyan, hindi, yung bangag nyong amo, hindi pa nga nakapasa ng liquidation, di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos, na sobra pong halata itong ginawa niya. Okay? Kasi plano raw niya i-increase ang sweldo ng AFP. AFP ba yun? Okay? Mamaya malalaman natin. Ang Armed Forces of the Philippines ay planong pa-increasean na ni Bongbong Marcos sa 2020, ngayong 2025, 2026, 2026, 2027 at 2028. 3 years yan. Alam nyo na bakit niya gustong pa-increasean. Kasi takot siya na mawala ang suporta ng mga sundalo sa kanya. Kaya ganyan, marunong rin si Bongbong Marcos ang kanyang strategy, no? Na magpapa-increase siya sa 2026, 2027, 2028. Kaya may reaction ako dyan, ha. Mamaya pakinggan nyo ang reaction ko patungkol dyan. Bakit sobrang sip-sip at sobra pong kung matatawag nating naghahanda na itong si BBM, kasi takot itong mapatalsik sa kanyang pwesto. Okay? Marami pang pwedeng mangyari sa 2026, 2027, 2028. Okay? Marami pang mangyari na meron pang mga lalabas na baho nitong administrasyon na ito. Mamaya tatalakay natin yan. At last but not the least ay pag-usapan rin natin itong interview nitong si Erice ni Pinky Webb. Okay? Pinag-usapan po rito ni Pinky Webb at itong si Congressman Erice ang patungkol po sa pag-resign nitong si Babes Singson sa ICI. Okay? Importanteng malalaman natin yan kasi itong si Babes Singson, inappoint ito ni BBM para sa ICI. Nakapagtataka bakit umiiwas na ngayon itong si Babes Singson. Ang duda natin dyan, ha, sa mga political analyst at pati tayo mga vloggers, ang tanong, meron bang nakitang anomalya itong si ICI Babes Singson sa presidente natin, na parang hindi niya kayang imbestigahan ang presidente o ang anak ba ng presidente o ang pinsan ba ng presidente
Kaya ang ginawa niya ay magbitiw na lang siya sa ICI kasi hindi niya kaya. Yan, hindi po tayo nag-aakusa ha. Nagtatanong lang po tayo na ganun ba ang dahilan na yan. Okay, malalaman natin yan mamaya kung ano ang opinion ni Congressman Erice patungkol po dito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na taong bayan na ganito na po ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Okay? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time nanood dito, no, consider na i-subscribe ang Donmar TV sa YouTube kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Pindutin nyo lang yung subscribe button at updated ka na sa ating mga balita. Kaya subscribe na. Okay? So, heto na nga, no? Nagsalita na itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ito po'y binalita ng ABS-CBN. At ang title nito is No Finding of Wrongdoing. Yan ha. Mga taga ABS-CBN na po ang nagbabalita. Ayan. Ang sabi po dito sa balita na ito, no finding of wrongdoing. Meaning to say, wala pong masamang ginagawa ang Office of the Vice President kung pag-uusapan natin ang pera ng taong bayan sa budget ng Office of the Vice President. Ang nabanggit po dito, the Office of the Vice President releases statement on the COA Annual Audit Report for 2024. Meaning to say, naglatag na po si VP Sara. Okay, for transparency, para hindi na ma-question ng mga kalaban, yung mga inggit na mga loyalista at mga dilawan. Okay? Saying that there were no findings of loss or wastage of government funds or property in the audit. Meaning to say, nagsasabi na po ang Commission on Audit o ang COA na wala pong nawala na pera o wala pong winawaldas na pera o inaabuso. COA na mismo ang nagsabi niyan ha, mga kakamping at mga dilawan at mga loyalista. Sampal ito sa pagmumukha ninyo na lagi kayong naninira sa Vice President. Ayan ABS-CBN pa yan ha. Kakampi nyo yan ang nagbalita nito. Sampal ito sa inyong lahat. Sa totoo lang. Okay? So, si Harleen Delgado po ang nag-report po nito. Ito po ang official statement of the OVP. Babasahin po natin. Okay? Ito. Yung mukha ko, wag na yan. Di importante yung mukha ko. Ang importante na marinig po ninyo kung ano yung official statement ni VP Sara. Ito po pakinggan natin lahat. Statement on the Office of the Vice President Annual Audit Report for the year 2024. Ito sabi dito, on December 1, 2025, the Commission on Audit o COA published the executive summary and full report of the Office of the Vice President's Annual Audit Report for calendar year 2024. Okay? The audit's primary objectives were to ascertain the level of assurance on the financial statements, determine the propriety of transactions and compliance with the applicable laws, and recommend improved opportunities for the agency. Okay? Meaning to say, binigay na po ni VP Sara lahat-lahat
ang mga transactions, lahat-lahat, mga financial statements, lahat-lahat nga bigay na po niya. Okay? And the audit covered the accounts, the operations of the OVP for the calendar year. Nabanggit na po natin ito sa mga vlog natin. Okay? Wala na kayong maaasahan pang mga kurakot dito, mga dilawan at mga pinklawan. Yung mga kabubuhan ninyo na lagi kayong naninira kasi ang dami pong nagpo-post na mga bobo sa mga kakamping Ano ba itong CCTV? Bakit ang sobrang mahal? Ano sa tingin ninyo? Sa Shopee bumili si VP Sara? Yung CCTV po, hindi lang yun isa na CCTV ang binili. May kasama po yung software. May binabayaran po yan na software. Yung program ng CCTV. Tapos may monitor pa yan. Hindi lang yan CCTV na isa. May monitor, may computer, at may labor pa na yung ipagawa mo na. Kailangan kang magbayad ng labor sa ano ba tawag sa kanila? Yung mga electrician o yung magtatakod niyan. Okay? Kasi tag 2,000 lang yan 800 to 2,000 lang yung CCTV. Ang bobo ninyo, no? Ano sa tingin nyo? Bahay ng aso yung tinatakuran ng CCTV? Ang bobo talaga ng mga kakamping. Ewan ko na lang. Ang sakit sa bangs ninyo. And you claim na mga matalino kayo? Hindi po kayo matalino. Bobo lang kayo. Naging bobo kasi ang tao kapag hindi gagamit ng utak Ang nakikita lang ninyo ni VP Sara, yan confidential funds na mga accusations ninyo, kabobohan yan Sa lagi din yung pag-aakusa, nabubobo tuloy kayo. Akala ko nga ang taas-taas ng standards ng example, itong mga taga UP na ang daming mga estudyante diyang mga reklamador. Bobo rin Kayo yung nagpapahiya sa paaralan ninyo sa UP. Ay nako. Pero marami pa namang mga matitinong mga estudyante diyan. Ito pa. Kasi ipagtanggol natin itong si VP Sara kasi lagi na lang nilang binabahira ng fake news. The audit covered the accounts operation of the Office of the Vice President for the calendar year 2024. Auditor's report is dated of May 16, 2025. The significant audit, observations, and corresponding recommendations were discussed with the Office of the Vice President, management officials, during an exit conference held on May 15, 2025. The Office of the Vice President highlights that there were no findings of loss or wastage of government funds or property in the audit. Meaning to say, wala pong winawaldas o sinasayang o wala pong nawawalang pera, to make the long story short. And all issues raised were primarily administrative in nature, and management agreed to implement all corresponding recommendations to address the observations of the calendar year 2024. Ang hirap kasi dito ng mga kakamping, sila po yung nakaabang na magkamali po ang Vice President. Di ba? Dahil sila po ay nag-aabang sa kamalian ng Vice President, naging bobo po ang kanilang mga analysis. Ang payo ko sa mga kakamping at mga dilawan, wag mo na kayong mag-analyze na nagpapanggap kayo na mga matatalino kayo. Wag po. Kasi noong binabatikos nyo si VP Sara, mas lalong naging halata na mga bobo kayo. Yung CCTV, yung mga
motor vehicles na in-example nyo na corrupt raw si VP Sara, ay nako, mag-aral muna kayo bago ninyo babatikusin si VP Sara. Pwede ba mag-aral muna kayo? Kasi kayo po'y nakakahiya sa population ng mga kakamping. Kayo po'y nakakahiya sa mga population ng mga dilawan. At pati itong mga loyalista rin ng mga vloggers kagaya ni Sangkay Janjan, bobo rin eh. Nakisakay sa issue na napaghalataan tuloy na talagang sila ay yung utak ba is wala talagang utak sa totoo lang. Tingnan nyo si Sangkay Janjan magpaliwanag, di ba? Ang bobo ng mga paliwanag niya sa kanyang mga vlog. Hindi ako magre-real talk tayo. Yan si Sangkay Janjan, bobo yan. Bobo yan. Tingnan nyo yung mga vlogs niya, kung ano-anong mga kulang na lang maging maging propeta. Kasi puro mga mystery yung mga yung bang mag-analyze ko na puro hearsay. Si Sangkay Janjan parang bata sa totoo lang. Ewan ko na lang bakit bilib sa kanya yung mga nanonood sa kanya. Swerte ka lang boy kasi ikaw ang naunang mag-vlog. Pero kung tayong dalawa, sabay tayong nag-vlog, wala ka sa kalingkingan sa akin. Sa totoo lang. Kung magdebate tayo, baka masampal kita ng real talk sa totoo lang. Hindi sampal na literal sampal ng argumento na mapahiya ka lang sa akin sa totoo lang. Tapos sabi pa dito, in conclusion, the auditor rendered an unmodified opinion on the fairness of presentation of the financial statements of the Office of the Vice President as at December 31, 2024. An unmodified opinion is the highest level of assurance, meaning the financial statements are presented fairly in all material respect. Okay? Meaning to say, lahat ng inipresent ng Office of the Vice President ay nakikita po ito ng COA. Okay? At very transparent po, walang minodify, talagang highest level ang assurance, no? Lahat ng ito ay detalyado na maiintindihan talaga ng COA na very transparent ang Office of the Vice President, na walang perang nawala at walang perang sinayang. Okay? To conclude, no finding of wrongdoing. Thank you. Ayan, di ba? December 4 of 2025. Okay? So malinaw pa yan sa sikat ng araw. Okay? Na si VP Sara po ang pinakamataas sa ratings, pinakauna na nag-present ng liquidation at napahiya lahat ng mga government officials. Okay? Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo kay Bongbong Marcos na nagpasipsip sa sa mga mga military. Okay? Sa mga military pala. Nagpasipsip itong si BBM. Kasi ako this is my own opinion. Gagawin niya ito para maging loyal sa kanya. Nagpasipsip siya para ang military hindi bumaliktad laban sa kanya. Kasi itong si BBM takot rin itong mapatalsik sa kanyang pwesto. So anong strategy na gagawin niya? Taasan niya ng sweldo taon-taon ang military. Okay? Taasan niya taon-taon para yung mga military naman ay mag-abang-abang sila. Ay, hindi natin patalsikin kasi kung patalsikin natin itong si BBM, hindi natataas yung sweldo natin. Ito lang ang maipayo ko sa mga military Kung kayo mga military ay kung sweldo lamang ang pagpababasihan, pwedeng gawin yan ni VP Sara kung sakasakaling maging presidente siya.
Kasi po ang mga Duterte po ay marunong yan tumitingin ng trabaho ng isang military. Sabi dito sa balita, news update. President Marcos announces a base pay increase for all military and uniformed personnel to be implemented in 3 tranches. Okay? Meaning to say, talagang yung sweldo nila, yung base na sweldo. So gagawin ni BBM ito ng 2026, 2027 at 2028. Puros yan January 1. Okay? So sa 3 taon, mag-increase ang ang sweldo ng mga military. 'Di ba? Sa kanyang panahon ito Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo mga military. Huwag kayong masyadong magpapaniwala unless ginagawa niya kasi baka mabudol na naman kayo. Mag-promise ito tapos hindi naman ito maging totoo. Huwag mo na kayong masyadong magpapaniwala, no? Saka na kayo maniniwala kapag talagang merong increase na nagawa. Okay? Yun ang una kong payo sa inyo. Pangalawa, ang payo ng military ay kung sa tingin ninyo ay ginagahasa na po ang budget ng bansang Pilipinas at kung sa tingin ninyo po ay inaabuso na ni BBM ang kanyang kapangyarihan at kung sa tingin ninyo may nakita kayong corruption under the Marcos administration o kung siya mismo ang may gawa sa korupsyon ang presidente natin, do not hesitate na sabihin nyo at payuhan nyo ang ating Pangulo. Okay? Marunong rin kayong magalit sa Pangulo kung meron siyang ginawang masama. Okay? Ang payo ko sa mga military, be loyal to the Filipino people, not to the president. Be loyal to the flag of the Philippines. Be loyal to our constitution. Yun lang ang maipapayo ko dyan. Huwag kayong matakot sa presidente natin. Saka kayo matakot sa presidente natin, kung aabusuhin ang taong bayan through his leadership. Kasi kayo mga military, alam ninyo kung ano na ang mga nangyayari, especially sa usapin ni Zaldico. Nandyan po yan nagsimula ang sisi kay Zaldico. Sinisisi si Zaldico, sinabi na yan ni VP Sara noon na 2 tao lang ang nagkontrol ng budget ng Pilipinas. Yan si Zaldico at si Martin Romualdez. Hindi po nagkamali si VP Sara. I hope alam nyo yan mga military. Ngayon na si Zaldico umamin siya na yes, meron talagang korupsyon. I don't care kung sasabihin ni Zaldico kung hugas kamay siya na wala siyang kinulimbat na pera, version niya yan. Pero the fact that Zaldico include Martin Romualdez, Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos, that is big. Kaya kayong mga military, suriin yung mabuti, mag-research kayo, mag-investigate rin kayo bilang isang sundalo kung itong presidente na to ay talagang nangungurakot o hindi. Wala po ako sa posisyon para i-brainwash kayo na sasabihin ko na military, wag kayo maniwala, yung presidente natin corrupt. Wala po akong karapatan na sabihin sa inyo yan. Ang payo ko lang sa military, yun na nga, be loyal to the taong bayan, constitution at yung flag ng Pilipinas, at mag-research rin kayo kung totoo bang corrupt itong mga sinasabi ni Zaldico na si BBM
Martin Romualdez at si Liza Araneta Marcos kasama ng anak na si Sandro Marcos, kung talagang mga corrupt itong mga taong ito. I'm not referring only to the each and individual mga military na nakikinig sa akin. I'm referring to the whole organization o yung military group, okay? Na suriin nyo ng mabuti. At wag tayong magpadala po na sasabihin na tataasan yung sweldo natin. Tataas at tataas ang sweldo ninyo kahit sinong presidente pa yan. Ang tanong, maging uunlad ba ang bansa natin kung hahayaan nyo lang ang mga buwaya sa gobyerno? Ang trabaho po ng military ay sisiguraduhin ninyo na ang leader natin ay nasa matino pa bang kaisipan. Huwag kayong papayag, kayong mga military huwag kayong papayag na meron kayong leader na siya ang unang gagahasa sa budget ng Pilipinas. Yun lang ang maipapayo ko sa mga military. Mag-research rin kayo. Okay? Mag-research rin kayo kung ito ba ay totoo o hindi totoo itong korupsyon na sinabi ni Zaldico. Okay? Si PBBM announces a base pay increase for all military and uniformed personnel to be implemented in the 3 tranches, January 1, 2026, January 1, 2027, and January 1, 2028. Kasi takot na siya na hindi maging loyal sa kanya ang mga military. Kayo nang humusga dyan sa mga nanonood ngayon ng mga sa Donmar TV, sa tingin ninyo takot si Bongbong Marcos sa military? Ilatag nyo ang inyong opinion sa comment section. Babasahin natin yan, okay? Naniniwala ba kayong takot si Bongbong Marcos sa military kaya tinaasan niya ang sweldo? O ano sa tingin ninyo? Bakit niya tinaasan ang sweldo ng military? At heto, pakinggan natin itong si Congressman Irice kung bakit sa tingin niya nagbitiw na sa pwesto itong si Babe Singson sa ICI. Ito na, panoorin natin. Gusto tanungin sa inyo, unang-una kay Secretary Babes Singson, you were texting each other even before his resignation was announced. Matagal na po kayo nag-uusap, no? Magkaibigan ho kayo. Matagal kami magkasama during the time of President Pinoy. Pinoy, right? So, what was he telling you? What can you share us about his... Well, he texted me first, if I remember right, asking me what happens to the bill that we filed together with Representative De Lima and Chel Jokno regarding the legislated ICI. Ito po yung ICAIC, tama po? Okay. Tama. And then? So, sabi ko, we already filed, and Speaker Boji D, during his inaugural address when we start the session last November 11, if I remember correctly, sabi niya, ipapasa namin yung AIC, dami kasi. So by December, before the Christmas break. So we're so excited. So together with the Committee on Reorganization, we conducted series of marathon hearings, and we were able to elicit the opinion of stakeholders, including the ICI itself. So naipasa namin yan more than 2 weeks ago. Okay. Then suddenly, sabi sa akin ni Chairman Plato, dinala na sa Committee on Appropriations. Pero hanggang ngayon, what happens after the committee? Hindi lumalabas. Ano dapat yun sa plenary na yan. Oo nga po. Bakit dadalhin for funding purposes. Kasi we believe that in order to be independent, the commission should be funded by the General Appropriations Act. Yeah. Okay, I want to go to that a little later on. So he was texting you, Secretary Babes, and sabi po niya, what is the progress dito po sa ICAIC? Sinasabi ko sa kanya, nung una, medyo maganda. So,
Sabi niya, if I can help you convincing the President to certify that as urgent. Sabi ko, that's good, sabi ko sa kanya. Then, pagkatapos noon, nag-text ako sa kanya na medyo na-delay. I don't think that we have the time to finish it. Kasi nga, for 2 weeks na-stall eh. Na-stall. So, nagtataka ako. Sabi ko sa kanya, parang in-express ko sa kanya yung frustration. Sabi ko, baka yung present system ng ICI, baka maging washing machine na kayo niyan. Baka ang image nyo, washing machine, may pinagtatakpan kayo. Sabi niya sa akin, kaya nga, sabi, I share your sentiments. Sabi niya gano'n, why would I risk my life and my family solving the problems of Malacanang, finding who stole from government? Baka parang sabi niya, I would rather go back to my normal life, maintain my privacy. So ano yun, Congressman? Na-disappoint siya? Na-disappoint siya. Tapos, nung naghuling text niya sa akin siguro mga 2 days ago. Kasi sabi ko nga, sabi ko, baka yan na yung image niya, washing machine. Sabi niya, not only washing machine, but the punching bag of the Office of the President without proper support. So, I'm supposed to deliver yesterday a question of personal privilege to clarify bakit nadidelay. Kasi nga ayoko sanang mawala si Secretary Singson. Pero before I can deliver the speech, nag-resign na siya. So, is there any way to change that his mind? Or wala na po yun? Sigurado na po? I don't want to bother him with his privacy now, with his private life now. Yeah, because apart from that, sabi niyo sa tingin ko naman ay pagod na si Babe Singson. Washing machine sa inyo nang galing. Para kayo naging washing machine. Yung tapos, punching bag sa kanya. Sa kanya po, I do not want to be the punching bag. Sabi ko kasi, the ICI will look like a washing machine of Malacanang. So, sabi niya, not only washing machine, but washing machine, tagalinis. Kasi, mantakin nyo ha, ang tagal-tagal ng binuo ni Bongbong Marcos yung ICI na yan, hanggang ngayon, walang mga congressman na nakulong. Lahat mga contractor lang at mga DPWH officials. Nakakahiya. Of the OP. Without proper support. Kasi yun ang inaangal niyan. Talagang, alam mo, yung ICI law, kung magpapasa yun, it will provide powers of coercive powers to the kasi wala silang powers to subpoena. Ngayon, wala yun. Parang iniimbita lang nila eh. So, wala silang staff. Nagmaasa sila sa DOJ. So, kung hindi gumalaw yung DOJ, wala silang magagawa. Third, wala silang pondo. Sabi nga, nanghihiram lang ng computer. Pangapat, wala silang immunity. They are prosecuting powerful people. Kung magkamali sila, It really reflects ni BBM. Bakit gumagawa si BBM ng ICI na wala man lang walang gamit. Walang resources sila. Sa totoo lang. Halatang halata kung hindi niyo pinopondohan ng ICI, frontage lang, di ba? Propaganda. Halata. Lapses. So baka bandang uli, sila pa yung mademanda. So dapat talaga may immunity. I don't think that ICI now is truly independent. I would like to correct myself. Correct. Na it's not yet dead, but it's in the ICU. ICI is in the ICU. Kung makakapag-isip ang ating Pangulo, isa-certify niya ito, then we can pass the law, then kasi dun sa law, dinagdagan namin from 3 to 5 members, subsume yung 3 members, tapos yung 1 from the academy and 1 from the NGO. NGO, baka sakali. And with all... But, okay, but I still want to talk about Secretary Babes. Was he disappointed? Yes. Okay, he was disappointed. Was he feeling that there was partiality in the investigation of the ICI? Hindi ko alam. Yun lang, yun exactly yung sinabi ko, yun lang yun. Siya disappointed. Hindi dahil
napupunta o nalilihis ang investigasyon where it's supposed to go. Yeah. Nothing of that sort. Nothing of that sort. Tapos Pero affected pa yung health niya and the wala family naman siya nasabi. security. Alam mo, kilala ko si Secretary Babes. Nung siya in-appoint ni President Pinoy sa Department of Public Works and Highways, talagang head-on siya. Hindi naman siya sumuko. Ang dami ring mga pressures doon. Pero yung But that was also over 10 years ago or 8 years ago. Yeah, pero kilala ko siya, yung patriotism niya, kilala ko yung sense of responsibility niya. Kung tinanggap niya yan, alam niya, kaya niya yan. But you know what he said, Congressman? Sabi niya, panay daw ang punta niya sa ospital at nabibigyan na daw siya, pinapainom na daw ata siya ng maintenance. Ang tingin ko, kasi ako tingin ko lang, this is my opinion, kasi iningatan niya yung kanyang reputation, yung kanyang dangal for so many years, di ba? Pagkatapos, siguro may kaba siya na baka mapahiram niya yung mukha niya dito sa... His credibility. Yung credibility niya sa, sa ICI na ito. Kasi ako, for example, I'm beginning to doubt the sincerity of the palace in truly ferreting out the truth. Why? Kasi iba-iba na yung narrative nila eh. Iba-iba yung narrative nila. Nung lumabas si Saldico, sinabi na involved yung Malacanang, there's an accusation na involved si Presidente mismo. May 100 billion insertions. Sabi nila, walang insertions kasi yung insertion sila na nga gumawa. Ba't pa sila mag-i-insert sa budget nila? Pero nakalimutan nila na may 5 billion insertion for the office of the President. Why would the BICAM insert 5 billion to the office of the President sa opisina mismo ni Presidente na hindi niya alam? Yun, very malaking question mark sa akin. Can you further discuss that? This is new to me, sir. So may 5 billion. Doon sa 100 billion. As doon sa 100, part of that is 5 billion for the office of the President. I see. So kung hindi nila alam yon, bakit sila, ang request lang nila sa NEP is this certain amount, tapos yung BICAM, dinagdagan sila ng 5 billion. Ibig ba sabihin, hindi alam ng Office of the President, tapos dinagdagan sila ng 5 billion. Parang kalokohan yun. Is it possible that someone knew but the President did not know? Pwede. Are you entertaining that idea? Pwede. Pero, ni-review niya, sabi niya, binasa niya yung 4,000 pages of the 2025 GAA. Yeah, but does one Pero really bakit, do that? bakit hindi niya nakita yun? Ba't hindi niya nakita yun? Ba't hindi niya binito? At sinabi tapos nagsalita si Senator Lacson na naniniwala siya na nagamit lang yung pangalan ni Presidente. Yeah. Yung cabinet niya, yung nagamit niya, si Bersamin, the two Bersamins and Pangandaman. So, Cadiz, tapos, pang Cadiz. Okay. Nag-resign si E.S. Bersamin on the basis of, sabi nila, nung una, ni Yusek Castro na on the basis of delikadesa. Pero si E.S. Bersamin mismo nagsabi, hindi ako nag-resign, tinanggal ako. Right. And somebody told me, hindi pa nga niya in-identify kung sino na yung nagpa-resign sa kanya. So, correct. Bakit iba-iba yung narratibo? So, diyan ka magtataka. Ngayon, how do you answer that? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit pinaalis si dating E.S. Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the President knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? Well, the government is lying. Why? 2023 budget, GAA. Sinalaula ito ng Kongreso, 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. Correct. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2023. Okay. 2024, mas malaki, 500 billion yung insertions, amendments. Was this in the BICAM? BICAM and Congress. Okay. Sa small committee, may small committee sa House. So, 500 billion in 2024. Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. 2025, 473 billion yung insertion, diversion, amendments. Kumibo si Presidente, tinanggal niya lang yung
26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH sa Education Department. Sa Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa flood control. Tama. 107 billion from PDIC nilagay sa flood control. Yung more than 300 billion na equity ng Philippine government dun sa ating mga foreign flagship projects, tinanggalan ng pondo, nilagay sa public works. Tama. Ang pinakamasama nun na nangyari na yon, dahil dyan yung Metro Subway na supposed to be matatapos ng 2028, dahil hindi na pondohan, na delay to 2032. 4 years. Yung PNR elevated rail na dapat matapos ng 2029, matatapos ng 2032. At dahil dyan, sabi mismo ng Department of Transportation, we will accrue an additional expense of 20%. So that's about 300 billion additional expenses. So bakit hindi kumibo dito si Presidente? Yan. So either alam niya ito, pinabayaan, o ano? What do you think? Incompetence or complicity. This competence and it's a question of competence and complicity. And what do you think? As apart from your saying that Malacanang is lying, is he incompetent or is he complicit? But both are I think a tantamount to wrongdoing. No, hindi lang wrongdoing. Both are impeachable offense. I see. Di ba? We're gonna take... Si Erice na mismo ang nagsabi dyan, ha, na yung ginagawa ni Bongbong Marcos, impeachable offense yun. Hinahayaan lang ni Bongbong Marcos, pinirmahan niya lahat yun. Di ba? Kayo, nakinig man kayo kay Erice, di ba? Napakinggan nyo. Ano masasabi nyo dun? Hinayaan lang ba ni Bongbong Marcos? O sinadya niya yun? Kayo nang manghusga. Ilatag nyo argumento nyo sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe na, ha, sa mga first time dito para updated kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.